Mula sa simula, ang sangkatauhan ay nagkakasala. Ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay ay kung minsan ay mahirap unawain, ngunit ang kasalanan ay nagdadala sa atin sa kamatayan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa totoo lang, ang kasalanan ay sinakop ang lahat maliban kay Hesukristo. Alam mo ba kung ano ang itinuturing na kasalanan? Mula nang likhain ng Diyos ang sangkatauhan, ang mundo ay napuno ng kasamaan at ang tao ay namumuhay sa kasalanan mula noon at patuloy itong nangyayari. Ginagawa natin ang gusto natin sa halip ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala tayong pakialam kung ang ating ginagawa ay ikinatutuwa ng Diyos. Kung ipinapahayag natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating mga sarili dahil ang katotohanan ay wala sa atin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nawasak ang ating ugnayan sa Diyos. Kahit na pinaramdam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal, hindi pa rin tayo handang bumalik sa Kanya. Patuloy tayong nagkakasala pa. Bilang resulta, sa halip na maranasan ang pag-ibig at kapayapaan, nararanasan natin ang takot, galit, pag-ayaw at pagkamuhi. Minsan, may tapang tayong sabihing wala tayong kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang batas upang ipakita sa mga tao kung gaano sila nagkakasala at ang batas ay lalong nagpapakita ng kanilang maling gawain. Alam mo ba kung ano ang itinuturing na kasalanan? Tingnan natin ito ng sama-sama. Una, ang labis na pag-inom. May iba't ibang perspektibo hinggil sa kung ang pag-inom ay masama. May nagsasabing hindi ito pinapayagan, samantalang may iba namang nagsasabi na maaari naman ito. Sa realidad, binanggit ang alak sa ilang pagkakataon sa Biblia. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 23, sinasabi dito, "Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit." Ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Sa panahon ng bagong tipan, ang tubig ay hindi ganon kalinis at madalas itong kontaminado ng iba't ibang bakterya at mikroorganismo. Kaya naman, ang mga tao noong mga panahong biblikal ay mas pinipili ang uminom ng alak sapagkat ito ay mas mababa ang tsansang maging marumi. Naitala din sa Biblia ang paggawa ni Jesus ng alak sa tubig sa isang kasal, ang kanyang unang himala. Sa biblikal na panahon, ang alak ay gawa mula sa ubas, gamit lamang ang ubas bilang raw material, at karaniwang may mas mababang content ng alkohol ito. Sa panahon na iyon ay medyo mas mababa. Sa makatuwid, dahil hindi natin maikukumpara ang alak na binanggit sa Biblia sa alak ngayon, mahalaga na tandaan na ang kalikasan ng alak at ang konteksto ay nag-iiba sa iba't ibang panahon. Gayunman, kailangang maunawaan ng mga tao ang isyu ng pag-inom. Nililinaw ng Biblia ang isyu ng pag-inom, ngunit malinaw na ipinagbabawal ang paglasing o sobrang pag-inom dahil ito ay itinuturing na isang kasalanan. Ayon sa kawikaan, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sinumang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ang sobrang pag-inom ay nagdudulot ng pangungutya at kalituhan na nagpapakita ng kakulangan sa karunungan. Nagbabala ang Isayas, "Sa aba nila na malakas uminom ng alak at ang mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin." Ipinapayo sa Efeso, "At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu."
Ipinapayo na iwasan ang pag-inom ng alak, at kung ikaw ay nag-umpisa na, subukan mong bawasan at iwasan ito hanggat maaari. Ang sobrang pag-inom ay maaaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan. Maaaring humantong sa kondisyon tulad ng cirrhosis at kanser sa atay dahil sa pinsalang na idudulot ng pamamaga at pagkasugat ng atay. Ang alak ay isang kasangkapan na ginagamit ni Satanas upang pahinain ang ating isipan, sirain ang ating buhay, at ilagay sa panganib ang ating kalusugan. Ang ating isipan ay maaaring madaling makontrol, at ang sobrang pag-inom ay maaaring humantong sa iba't ibang uri ng maling gawain. Ang espiritual na kapangyarihan ng alak ay malakas, at hindi tayo dapat maging kasangkapan at target ni Satanas. Pangalawa, sobrang pagkain. Ang sobrang pagkain ay madalas na hindi napapansin bilang isang kasalanan. Ngunit sa katunayan ay nagdudulot ito ng kakulangan sa sariling pagkontrol o indulhensya sa sarili. Ang paniniwala ay kung hindi natin kayang kontrolin ang ating pagkain, maaaring magkaroon tayo ng problema sa pagsunod sa iba't ibang gawain ng katawan tulad ng mga pagnanasa, galit at inggit. Maaari rin itong humantong sa kakulangan ng kontrol sa ating mga dila sa pagsasalita ng masama laban sa iba. Hindi natin dapat hayaang kontrolin tayo ng ating mga pagnanasa. Sa halip, tayo mismo ang dapat nasa kontrol. Ang sobrang pagkain ay konektado sa katamaran at nagbibigay ang Biblia ng malinaw at mabigat na babala hinggil dito. Sinasabi sa Kawikaan chapter 23 verse 2, "At maglalagay ka ng sundang sa iyong lalamunan kung ikaw ay taong bigay sa pagkain." Ang Kawikaan chapter 23 verse 20 to 21 ay nagpapayo, "Huwag kang mapasama sa mga mapanglango, sa mga mayamong mangangain ng karne, sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi." Iniuutos sa atin ng Diyos na tamasahin ang masarap at masustansyang pagkain, ngunit gawin ito ng may kahinahunan para sa Kanya. Tinatawag tayong kontrolin ang ating mga gana kaysa sa hayaang kontrolin tayo ng mga ito. Pangatlo, ang paghuhusga sa iba. Kapag hinuhusgahan natin ang iba ng may mapagmataas na pag-uugali o minamaliit sila sa pamamagitan ng paghahambing, nagiging isang kasalanan ito. Ang mga ganitong ugali ng paghuhusga ay maaaring magpababawas ng kabutihan sa ating puso. Ang paghuhusga sa iba sa kahit anong paraan ay mali at isa pang hindi inaasahang ugali na dapat nating iwasan. Araw-araw, nagtatagpuan natin ang ating sarili na naghuhusga tungkol sa iba, ngunit hindi katulad ni Jesus. Ang ating mga paghuhusga ay hindi perpekto dahil hindi tayo perpekto. Maaari tayong maloko ng nakikita natin, ngunit nang si Jesus ay nasa lupa, nagbigay rin siya sa atin ng utos. Sa Juan chapter 7 verse 24, sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol." Maliwanag na nais ni Jesus na tularan natin ang kanyang halimbawa at huwag maghusga batay sa anyo o iba pang mababaw na bagay. Ngunit ang mga mananampalataya ay tinatawag na manghusga mula sa isang pananaw ng katwiran. Ang Diyos lamang ang nakakakita at tunay na nakakakilala sa puso, motibo at layunin ng isang tao. Ayon sa Mateo, "Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Pang-apat, pagpapakalat ng tsismis. Ang tsismis ay kalaban ng ebanghelyo
sapagkat ang dila na nagpapakalat ng tsismis ay nagdadala ng masamang balita sa halip na mabuting balita. Ang tsismis ay nakakasama sa iba, sumisira ng pagkakaibigan, reputasyon, relasyon, at nagdudulot ng kaguluhan. Ang tsismis ay hindi kanais-nais sa parehong aspeto ng pagbabahagi ng impormasyon at intensyon. Sabi sa kawikaan, siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nang uunawa ay tumatahimik. Sinasabi sa Roma, at palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapupuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pandaraya, ng mga kasamaan, ng mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga nanglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Isaalang-alang natin ang damdamin ng iba, ingatan ang ating mga dila at itigil ang tsismis. Maaari rin tayong magkaroon ng aral mula sa Biblia na kailangan nating isara ang ating mga bibig kapag hindi tayo nagsasalita ng tama. Panglima, sugal. Ang sugal ay maaaring ilarawan bilang pagtatangkang mapalago ang yaman sa pamamagitan ng di karaniwang mga paraan. Hindi tahasang itinuturing ng Biblia na masama o kasalanan ang sugal o pustahan. Gayunpaman, binabalaan tayo ng Biblia na iwasan ang pagmamahal sa pera dahil ito'y humahantong sa kasamaan. Sinasabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinutuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ipinapayo sa atin ng Biblia na iwasan ang pagtangkang yumaman sa pamamagitan ng mga hindi matuwid na paraan. Sabi sa kawikaan, ang kayamanang tinatangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay madaragdagan. Ang sugal ay madalas na nauugnay sa pag-ibig sa pera at hindi maikakaila na maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng pagsusugal sa paghahanap ng madali at mabilis na kayamanan. Baka mabaon ka sa utang at sa isang mapanganib na landas na sumisira sa maraming buhay. Ang mga tao sa buong mundo ay nakikibahagi sa mga lottery at pagsusugal, hindi lamang para libangan, ngunit dahil sa malakas na pagnanais para sa mabilis na pera. Naniniwala sila na maaari silang swertihin. Pero alam mo ba kung ano? Sinasabi sa Isaiah chapter 65 verse 11 to 13, ngunit kayo na nangagpapabaya sa Panginoon, na nagsisilimot ng aking banal na bundok, na nangaghahanda ng dulang para sa kapalaran, at pinupuno ang saro ng alak na haluan para sa aking kaukulan. Aking iuukol kayo sa tabak, at kayong lahat ay magsisiyoko sa patayan. Sapagkat nang ako'y tumawag, kayo'y hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig. Kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata, at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ang aking mga lingkod ay magsisiksikan, ngunit kayo'y mga gugutom. Narito,
Ang aking mga lingkod ay magsisiinom, ngunit kayo'y mga uuhaw. Narito, mga gagalak ang aking mga lingkod, ngunit kayo'y mga papahiya. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat tayong kumilos para sa ating Diyos. Patuloy na magtiwala sa Kanya sa halip na umasa sa swerte. Ang mga umaasa sa swerte ay malayo sa katotohanan at parehong hangal at delikado. Lagi nating tandaan na panatilihin ang mabuting ugnayan sa Diyos. Kung mamumuhay tayo ayon sa Kanyang salita, tinutupad ang Kanyang itinakda, ang ating buhay ay magiging sagana at matagumpay. Sana nakatulong sa iyo ang mensaheng ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Kung gusto mong malaman kung paano mapagtagumpayan ang kasalanan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at handa akong magbahagi sa iyo anumang oras.